Ang palabas ay nagsimula kay Jin, isang dalagang refugee mula sa hilaga ng Korea. At pagkatapos ng ilang buwan ng pagsasanay siya ay inilagay sa isang maliit at bakanteng apartment sa Seoul. Ang silid ay tahimik at hindi pamilyar at habang nag-iimpake nakita nito ang isang lumang tala na may numero ng isang broker. Mabilis niya itong tinawagan at nagtatanong si Gina kung kailan makakatakas ang kanyang ama at makasama ito sa South. Walang malinaw na sagot ang broker sa kanya at sinabihan lamang siya na huwag masyado mag-isip at mag-focus na kumita ng pera. At hindi nagtagal nakahanap ang broker ng trabaho para sa kanya sa isang maliit na kainan. Ang trabaho ay hindi humihinto at nagtatrabaho si Gina nang walang reklamo, ngunit araw-araw ay pareho lamang. Sa madaling araw ay tumatakbo siya at kumakain ng simpleng pagkain at pagkatapos ay babalik sa restaurant hanggang hating gabi. At sa bahay tinawag nito ang kanyang ama at marahan na nagsinungaling at sinabi na maayos ang ginagawa niya at hindi dapat ito mag-alala. Ngunit ang katotohanan, pakiramdam nito na nag-iisa siya at hindi nakikita at gustong kumita ng mas malaki pa para madala nito ang kanyang ama sa Seoul. Humingi si Gina sa broker ng isa pang trabaho at inimungkahi nito na kumanta sa isang karaoke bar, ngunit mabilis itong tumanggi at pumayag ito na maghanap pa ng iba. At hindi nagtagal pinadala ito para magtrabaho bilang janitor sa isang boxing gym at sa sumunod na umaga nagmadali ito sa lugar at nagsimulang magtrabaho at nagbubuhat ng mabigat na gamit at nililinis ang gamit na iniwan ng iba. At habang naglilinis, isang grupo ng mga babaeng boksingero ang pumasok sa gym habang huminto si Gina ng ilang sandali at pinagmasdan sila. Ang kanilang paggalaw ay malakas at may kumpiyansa at mabilis itong nahilig sa boxing. Napansin ng assistant na si Teso ang kanyang panunood at tinanong siya tungkol dito. Hindi nagsalita si Gina at mabilis na umalis at kalaunan ang isa sa mga babae na si Yuan ay nagtanong sa nawawalang gloves. At nang sinabi ni Gina na inilipat niya ito, nagalit ito sa kanya at inakusahan siya sa paghawak sa mga bagay na hindi dapat ginagalaw. Humingi ng tawad si Gina, ngunit nanatili pa rin ang tensyon at pakiramdam nito na hindi siya nararapat sa lugar. At sa gabing yun, pagkatapos ng kanyang trabaho, ipinakita ni Teso sa kanya kung paano nito isasara ang gym sa oras na matapos ito. At nang oras na para umalis, inalok siya nito na ihatid pa uwi na labis niyang ikinagulat, ngunit magalang itong tumanggi. At sa labas ng kanyang apartment nakasalubong nito ang kakaibang kapitbahay habang hinawakan nito ang kanyang kamay at pinilit ito na uminom kasama siya. Tumanggi si Gina at sinubukan na umalis, ngunit lumapit ito sa kanya at sinubukan na yakapin siya. At walang pagdadalawang isip sinuntok niya ito at tumakbo sa loob at mabilis na sinarado ang pinto at nagulat sa pangyayari. At sa sumunod na umaga bumalik si Gina sa gym para magtrabaho at habang naglilinis ito ng sahig napansin siya ni Teso na muling pinagmamasdan ang babaeng boksingero. At sa pagkakataon na ito, imbes na tumalikod, patuloy itong tumingin at nagtanong ito sa kanya kung nais nitong matuto ng boxing. Nag-alangan si Gina at pagkatapos sinabi na wala itong pera, nag-isip ang binata at inalok siya ng isang kasunduan kung saan isang oras kada araw sa mga oras ng tahimik ang gym at mabilis na sumang-ayon si Gina. Nagsimula ito sa mga pangunahing galaw at mga simpleng suntok, ngunit parang may kakaiba itong nararamdaman. Madaling nakopya ni Gina ang lahat at ang kanyang stance ay matibay at napagtanto ni Teso na hindi ito ang kanyang unang pagkakataon sa boxing. Pinaliwanag ni Gina na dati itong sundalo at natuto ng mga pamamaraan ng pakikipaglaban noon. At dahil dito nagtanong ito kung nais ba niya makipag-sparring, ngunit tumanggi si Gina nang walang pag-aalinlangan. At sa gabi umuwi ng maingat si Gina at natatakot na baka muling makita ang kapitbahay. Ang pasilyo ay tahimik at nakahinga ito ng maluwag at iniisip na siya ay ligtas, pagkatapos ay biglang may malakas na kalabog sa kanyang pinto. At nang buksan niya ito, natigilan ito at ang kaparehong lalaki ay nakatayo sa labas na nakasuot ng neck brace. Ipinakita nito ang resibo ng ospital sa kanyang mukha at humihingi ng pera at sinabi na napinsala siya nito. Tumanggi si Gina sa una, ngunit nagbanta ito na tatawag siya ng pulis at dahil alam ang kanyang kalagayan at estado, wala itong ibang pagpipilian kundi ang pumayag. At nang makita nito ang halaga sa papel, nanlumo ang kanyang puso at halos naubos ang lahat ng pera na naitabi niya. At kalaunan hiniling ni Gina sa broker ang address ng kanyang ina habang naglakbay ito sa lugar at nakatayo sa labas ng isang malaki at mamahaling apartment. Pagkatapos, isang babae na nagngangalang Ana ang nakita si Gina at kalaunan ay niyaya siya sa loob. At sa loob nakita ni Gina ang kanyang ina na namumuhay sa maayos na buhay at nang magtanong si Ana kung sino si Gina, nagsinungaling ang kanyang ina at sinabi na dati niya itong kasamahan. Ang katotohanan ay nakabitin sa hangin at nang makita na ang kanyang ina ay maayos ang buhay nang wala sila ng kanyang ama, mabilis na tumayo si Gina at tuluyang umalis. Sinabi ng kanyang ina na maghintay at naghanap sa kanyang wallet at nais na bigyan siya ng pera, ngunit si Gina ay nakaalis na sa dahilan na hindi naman pera ang pinunta niya. At sa sumunod na umaga bumalik si Gina sa gym at habang naglilinis napansin nito ang isang poster sa isang papalapit na amateur boxing tournament.
Tinignan niya ito ng ilang sandali pagkatapos ay lumayo at sa gabing yun si Teso ay nakipag-usap ng pribado sa head coach at inimungkahi sanayin si Gina ng seryoso. At nang marinig ni Gina ang tungkol dito tinanggihan nito ang ideya at umalis nang hindi nakipag-usap. At pagbalik sa kanyang apartment nanood dito ng mga laban ng boxing sa kanyang telepono at malinaw na gusto niya ito ngunit alam din niyang walang puwang ang buhay niya para sa ganito. At sa sumunod na umaga nagtungo si Gina sa boxing gym ng mas maaga at nais nitong magsanay ng tahimik bago ang kanyang trabaho. Hindi nito alam na nasa lugar ang coach at habang gumagalaw ito pinanood siya ng coach mula sa malapit at nabigla ito dahil ang kanyang galaw ay matalas at kontrolado. At nang napagtanto ni Gina na nanonood ito natarante ito at tumakbo palabas ng gym nang hindi nagsalita ng kahit na ano. At sa araw na yon bumalik ito sa trabaho gaya ng dati habang tinawag siya ng coach at hiniling sa kanya na makipag-sparring kay Yanso. At nang makita nila si Gina tumawa sila at nagtanong sila kung bakit nais ng coach na lumaban sila sa janitor na babae. At nang marinig ito si Gina ay nakaramdam ng galit at pumayag ito na makipag-sparring. Nagsimula ang laban at si Gina ay tumanggap ng mga suntok hanggang sa bumagsak ito ngunit hindi ito huminto. At sa isang iglap nagbigay ito ng suntok na tumama ng maayos na nagpatumba kay Yanso sa sahig at mabilis na sinabi ng coach sa kanila na huminto ngunit iginiit ni Gina na magpatuloy. Tinuya siya ni Yanso at sinabihan siya na maglinis ng inidoro sa halip at tumugon kung saan nagalit ang coach at sumigaw sa kanya at tinapos ang kanilang sparring. At habang nasa banyo narinig ni Gina ang babaeng boksingero na nag-uusap at pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang pagiging isang North Korean na refugee. Ang mga salita ay nakasakit sa kanya habang nagmadali ito sa silid ng coach at tinanong kung ano ang sinusubukan nilang gawin sa kanya. Pinaliwanag ng coach na kung lalaban ito ng mahusay makakakuha ito ng sponsorship at kikita ng pera at magiging isang profesional na boxer. At matapos ng pag-iisip nagpa siya ito na subukan at sa sumunod na araw binigay ni Teso kay Gina ang pares ng sapatos at patuloy na sinanay siya ng seryoso. At buwan nang lumipas sumali si Gina sa kanyang unang amateur boxing tournament. At bago magsimula ang laban sinabi ng coach sa kanya na ayos lamang mag-relax at ang matalo ay normal lamang sa unang laban. Tumingin si Gina sa kanya at sinabing hindi ito pumunta ng ganito kalayo para lamang matalo. At sa gabing yun pagkatapos ng tournament uminom ito kasama ang coach at si Teso. Siya ay natalo sa preliminary round at nakaramdam ng labis na pagkadismaya habang umalis ito sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit pagkatapos na mag-isip ay bumalik ito at napagtanto na ang pagtigil sa ngayon ay nangangahulugan ng pagsuko sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Muli itong bumalik at silang tatlo ay nagsalo sa isang mainit na pagkain ng magkakasama. At sa sumunod na umaga bumalik si Gina sa pagsasanay habang ang kanyang kamao ay namamagana ngunit wala itong pakialam at sa unang pagkakataon nakita nito ang isang bagay na talagang kinagigiliwan niya. At matapos ng pagsasanay nagtagal si Teso sa tabi niya na halatang kinakabahan at nagtanong kung nakapunta na ba ito sa amusement park at nang maglaon ay dinala niya ito sa lugar. Sinabi ni Gina na para ito sa mga bata ngunit sinabi ni Teso sa kanya ang lahat ay karapat-dapat sa kasiyahan. At sa araw na yun tumawa ito ng masaya sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon habang naglaro ito ng dart at madaling nanalo at nakakuha ng headbands para sa kanila. At habang naglalakad sa park na nagtatawanan isang tahimik na samahan ang nagsimulang mabuo na hindi nila inaasahan. At balik sa gym si Gina ay patuloy na nagsasanay at mabilis na gumagaling ngunit nang malaman ni Yanso na si Gina ay ipapadala sa susunod na kompetisyon sa halip na siya labis ang galit nito at nakaramdam ng pagpapahiya at selos at umalis ito sa gym. At sa sumunod na buwan sunod-sunod na sumali si Gina ng kompetisyon at patuloy na nananalo. Nagsimulang lumabas ang kanyang pangalan sa media at isinulat ng mga reporter ang kanyang nakaraan bilang isang North Korean refugee at ang kasabay nitong pagsikat sa boxing. At isang araw ang kanyang ina ay lumitaw sa gym matapos na mapanood nito ang balita. Sinubukan nitong kausapin si Gina ngunit lumayo sa kanya ang dalaga at pagkatapos lamang ng malamig na salita sinabi ni Gina sa kanya na umalis. At sa gabing yun nang bumalik si Gina sa bahay nakita nito ang broker na naghihintay sa kanya. Naghatid ito ng nakakatakot na balita dahil ang kanyang ama ay inaresto ng pulis ng China habang sinusubukan itong tumawid. Sinabi ng broker sa kanya na ang pagligtas ngayon sa kanyang ama ay nangangailangan ng mas malaking pera. At sa sumunod na umaga dumating si Gina sa gym bago sumikat ang araw at nagsimulang nag-ensayo ng mas maigi kaysa sa dati. At kalaunan nagpa siya ito na humiling ng tulong sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Natagpuan nito ang kanyang ina kasama ang bago nitong pamilya habang napansin ng kanyang ina si Gina ngunit sa halip na lapitan siya ay tumalikod ito. At dahil dito naintindihan ni Gina ang katotohanan at mula ngayon maaari lamang nitong asahan talaga ang kanyang sarili. At balik sa gym sinabi ng coach ang susunod na makakalaban niya ay si Yanso at pinaliwanag ng coach na ang laban na ito ay tiyak magaganap sa lalong madaling panahon. At ang tanging ginhawa nila ay magaganap ang laban sa kanilang sariling home gym.
At sa araw ng laban dumating si Hanzo na malamig at nakafocus at malinaw na masama pa rin ang loob. Ang laban ay brutal mula sa umpisa at ang parehong babae ay nagpalitan ng malalakas na suntok. At sa panahon ng halftime sumilyap si Gina sa mga manunood at nakita nito ang kanyang ina na nakaupo sa lugar at pinapanood siya. At sa mga sandaling yun ng pagkagambala nakatanggap si Gina ng malakas na suntok sa mukha at bumagsak sa sahig. Nakatitig ito sa kanyang ina at hindi makatayo kung saan nanalo si Hanzo sa kanilang laban. At pagkatapos ang kanyang ina ay lumapit sa kanya at nagtatanong kung ayos lamang siya habang napuno si Gina ng galit at kalituhan at inakusahan siya na pumunta lamang ito para gambalahin siya. Inimungkahi ng kanyang ina na mag-usap sila sa pribadong lugar habang tumanggi si Gina at sinabing wala na itong sasabihin sa kanya. Itinulak nito papalayo ang kanyang ina nang biglang bumagsak ang kanyang ina matapos na tumama ang kanyang ulo. At dahil napagtanto na wala itong malay ang lahat ay dinala siya sa ospital. At sa lugar dumating si Anna kasama ang kanyang ama at nang makita sila ni Gina mabilis itong naglakad papalayo. Sinundan siya ni Anna at nagtatanong kung bakit ito aalis at kung ano ang ginawa nito sa kanyang ina. Hindi alam ni Gina kung paano siya isagat at dahil nagpanik itinulak si Anna at patuloy na naglakad. Sinundan siya ni Teso at inabutan siya habang sinabi nito na hindi siya maaaring magpatuloy sa pagtakbo at kailangan niyang harapin ito. Nagalit si Gina at sinabi sa kanya ang katotohanan at ang babaeng nasa ospital ay ang kanyang ina kung saan inabandona siya nito at ng kanyang ama noong 12 taon gulang pa lamang si Gina at piniling tumakas sa South Korea at bumuo ng mas magandang buhay. At sa gabing yun umupo si Gina sa banyo at hinahayaan ang agos ng tubig sa kanya. Pakiramdam nito na nawawala siya at walang laman habang nagtungo si Teso sa kanyang apartment upang suriin ang kalagayan niya ngunit hindi nito binubuksan ang pinto. Paulit-ulit nitong tinawagan ang kanyang telepono ngunit hindi siya pinansin nito at kalaunan sa kalagitnaan ng gabi at hindi makatulog nagtungo si Gina sa gym. Naroon ang coach sa lugar at inalok siya ng inumin tinanggap niya ito at ininom ito ng isang lagok at hindi nagtagal ay dumating si Teso sa lugar at walang sino man ang nagtanong sa kanya at silang tatlo ay umupo ng tahimik. At ilang sandali sinabi ni Teso sa kanya na ang kanyang ina ay nagising at sinabi nito sa mga doktor na nahulog ito sa hagdan at sinubukan lamang siyang tulungan ni Gina. Malumanay na sinabi ng coach kay Gina na hindi nito kailangan magpanggap na malakas palagi at kung masyado na itong masakit ay maaari itong umiyak. At nang marinig ito sa wakas ay umiyak si Gina at inilabas ang lahat ng kanyang kinikimkim sa loob ng maraming taon. At sa sumunod na umaga binisita ni Gina ang kanyang ina sa ospital at ikinwento ng kanyang ina ang nakaraan at sinabing ang pinakamasayang panahon ng kanyang buhay ay noong bata pa si Gina kung saan madalas silang maglakad sa dalampasigan. Pagkatapos ay ikinwento nito kay Gina ang tungkol sa isang batang babae mula sa isang maliit na nayon na umalis patungo sa lungsod matapos na marinig ang tungkol sa kayamanan at oportunidad. Nangako ang dalaga na babalik para sa kanyang pamilya ngunit sa oras na dumating ito ang lahat ay nagbago dahil hindi na ito makabalik sa dati niyang buhay. Naintindihan ni Gina na ang kanyang ina ay nagsasalita tungkol sa kanyang sarili at bago umalis sinabi ni Gina sa kanyang ina na sa loob ng ilang linggo siya ay magiging profesional ng boxer at ininyayahan siya nito na manood kung kaya niya. Tumingin ang kanyang ina sa kanya at nangako na pupunta ito at sa labas ng ospital naghihintay si Teso kay Gina habang ibinahagi nito ang kanta na pinapakinggan niya at hinayaan itong marinig sa kanyang earphone. At pagkatapos ng sandali ng katahimikan sinabi ni Gina sa kanya na gusto nitong makita ang karagatan at sa gabing yun dinala siya nito doon. At habang nakatayo sa tubig humakbang si Gina sa dagat at nagwisik sa kanyang mukha at ang karagatan lamang ang tanging lugar na nagpaparamdam sa kanya ng kalayaan. Nanatili sila sa lugar hanggang kinaumagahan at pinapanood ang alon ng magkasama. At habang naghanda sila na umalis biglang nagtanong si Gina kay Teso kung may gusto ba ito sa kanya. Sinabi nito na may gusto siya sa kanya simula noong una pa silang nagkita at pinaalala nito sa kanya kung sino talaga siya at kung saan siya nanggaling at sinabi ni Teso na ang kanyang background ay hindi mahalaga at hiniling na maging kasintahan siya. Nanatili itong tahimik ng ilang sandali pagkatapos ay tumango habang nagsimulang sumikat ang araw at naghalikan sila sa tabi ng dagat. Hindi nagtagal ang araw ay dumating para sa debut ni Gina at ang buwan ng pagsasanay at sakripisyo ay humantong sa mga sandaling ito. At sa karamihan ng kanyang ina ay nanunood ng tahimik at katabi si Anna. Pumasok si Gina sa ring dala ang lahat ng kanyang pinagdaanan at nauunawaan nito ngayon na ang pakikipaglaban ay hindi lamang ang manalo at ito ay tungkol sa pagiging matatag kahit patuloy pa siyang pinapatomba ng buhay. At kahit gaano pa kahirap ang mga bagay nangako ito sa kanyang sarili na patuloy itong lalaban. Maraming salamat sa panunood mga Lodi.